Bumuhos ang ulan ng araw na yon, na para bang nakikiiyak sa sinapit ng pamilya ni Rodelio. Madilim ang langit at ang putik sa labas ng maliit nilang inuupahang bahay ay tila sumasalamin sa maruming kapalaran na pilit nilang tinatakasan. Sa loob ng barong-barong na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, tahimik na nakaupo si Feli habang hawak ang lumang tabo. Pinipilit niyang saluhin ang mga patak ng tubig na tumutulo mula sa bubong. Biglang may malakas na kalabog sa pinto. "Rodelio! Lumabas ka nga dyan!" Sigaw ng may-ari ng bahay. Napatayo si Rodelio. Kita sa kanyang mukha ang pagod, hindi lang sa katawan, kung hindi pati na rin sa kaluluwa. 3 buwan na silang hindi nakakabayad ng upa. 3 buwan na siyang nakikiusap na bigyan sila ng kaunting palugit. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng galit na mukha ng landlord. "Hindi charity ang paupahan ko, ha? Kung wala kayong pambayad, lumayas na kayo." "Pakiusap, mahawa po kayo." Mahina ngunit nanginginig na sagot ni Feli habang siya'y lumalapit. "Konting panahon po." Ngunit wala nang pakialam ang may-ari. Isa-isa niyang itinapon papalabas ang kanilang mga gamit. Lumang kutsyon, plastik na upuan, isang kahon ng damit. Bumagsak sa putik ang sirangkalan. Parang bawat pagbagsak ay sampal sa kanilang dangal. Niyakap ni Rebecca ang paborito niyang manika. Punit na ang damit. Wala na ang isang mata. "Nay, saan po tayo pupunta?" Mahinang tanong ng bata. Nanginginig ang labi. Si Bernardo, sunog ang balat at puno ng alikabok mula sa maghapong pasada ng tricycle. Nakatayo lamang sa gilid. Nakakuyom ang kamao. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang pamilya. Pero alam niyang wala silang laban. Si Rodelio ay nakayuko. Ang lalaking sanay magbuhat ng semento at bakal ay tila nabali ang likod sa bigat ng kahihiyan. Sa isang sulok, tahimik na nakatayo si Emily. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagsasalita. Pero sa dibdib niya, may apoy na naglalagablab. Pinagmasdan niya ang kanilang mga gamit na nakakalat sa putikan. Ang kapatid niyang umiiyak. Ang inang nagmamakaawa. Ang amang halos hindi na makatingin sa iba. At ang kuya niyang si Bernardo na gustong lumaban, ngunit walang magawa. Sa sandaling iyon ay may nabuo sa kanyang puso. Hindi na mauulit ito. Mahigpit niyang kiniyom ang kanyang palad. "Balang araw, magkakaroon kami ng bahay. Bahay na amin. Bahay na hindi kami palalayasin kahit kailan." Humina ang ulan, ngunit ang lamig ay nanatili. Ayaw na nilang magpatuloy pa ang galit ng landlord. Isinara nito ang pinto at iniwan silang basang-basa sa labas. Walang nagsalita. Dahan-dahang lumapit si Emily kay Rebecca at pinunasan ang luha nito. "Hindi tayo habang buhay na ganito," bulong niya. Tumingin siya sa ama. "Tay," mahinahon ngunit matatag ang boses niya. "Ako na po ang bahala. Mag-aaral po ako ng mabuti. Magtatrabaho rin po ako. Mag-a-abroad po ako kung kinakailangan. Para naman hindi na tayo papalayasin ulit." Napatingin si Rodelio sa kanyang anak. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kakaibang tapang sa mga mata nito. Hindi lang yun pangarap. Panata iyon. At sa gitna ng putik, ulan at kahiyan, isang pangarap ang isinilang. Isang bahay. Isang tahanang hindi na kailanman maagaw sa kanila. Lumipas ang mga taon, ngunit hindi kailanman nabura sa alaala ni Emily ang araw na pinalaya sila. Sa tuwing makakakita siya ng pinto, naaalala niya ang malakas na pagsara nito sa kanilang harapan. Sa tuwing makakarinig siya ng malakas na boses, pumabalik ang takot ng gabing iyon. Ngunit ang takot na iyon ay naging lakas. Araw-araw, bago sumikat ang araw, umaalis na si Rodelio papunta sa construction site.
Bitbit ang lumang baunan na madalas ay kanin at asin lamang ang laman. Ang kanyang mga kamay ay lalong kumakapal sa kakahawak ng bakal at semento. Minsan, muntikan siyang mahulog mula sa ikalawang palapag ng ginagawa nilang gusali. Saglit siyang napaupo sa gilid. Nanginginig. "Mag-iingat ka, Rodelio!" Sigaw ng kasamaan niya. Napangiti siya ng pilit. "Oo, mag-iingat ako. Kailangan kong mag-ingat para sa pamilya ko." Samantala, si Bernardo ay maagang pumipila sa terminal ng tricycle. Init ng araw ang una niyang kalaban. Tanghali pa lang ay tila tinutupok na ang balat niya. Madalas siyang tuksuhin ng kapwa driver. "Pare, ang bata mo pa, no? Alam mo, mas maitim ka pa sa gulong ng tricycle mo eh." Biro ng isa. Ngumingiti na lamang si Bernardo. Ngunit sa loob-loob niya ay merong kirot. Hindi niya ikinakahiya ang kanyang trabaho. Ang ikinakahiya niya ay ang paraan ng pagtingin sa kanya ng iba. Sa eskwelahan naman, si Rebecca ay madalas mapag-iwanan sa pisikal na gawain. Payat at madaling mapagod. Minsan, tinanong siya ng kaklase, "Hindi ka ba pinapakain sa inyo?" Umuwi siyang tahimik. Ngunit nakita ni Emily ang pamumula ng kanyang mga mata. Si Aling Feli naman ay patuloy na dumidiskarte. Nagluluto ng kakanin para ibenta. Naglalaba para sa kapitbahay. Ngunit kahit anong sikap nila, tila laging kulang at tila laging kapos. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain ng sabaw na mas marami pa ang tubig kesa sa sahog, napansin ni Emily ang pagod sa mukha ng ama. Ang mga mata nitong dati puno ng pag-asa ay tila unti-unting napupundi. "Tay," mahina niyang sabi, "hanggang kailan po tayo ganito?" Tahimik ang lahat. "Hanggang sa kayanin natin, anak," sagot ni Rodelio. Pilit na matatag. Ngunit alam ni Emily, hindi sapat ang pagkakaya lang. Kailangan nilang umangat. Kinagabihan, habang nakahiga sa manipis na banig, binalikan niya sa isip ang pangako niya noong araw na pinalaya sila. Hindi yun basta emosyon. Hindi yun galit. Sa iyong panata. "Kakaroon kami ng bahay balang araw at hindi basta bahay. Isang tahanang hindi kami uhusgahan." Ilang linggo matapos yun, may narinig siyang balita mula sa kaklase. May hiring para sa trabaho abroad. Malaki ang sweldo, ngunit malayo sa pamilya. Mabigat ang desisyon. Isang gabi, tinipon niya ang pamilya. "Nay, Tay, gusto ko po sanang mag-abroad." Nagulat si Aling Feli. "Anak, malayo yun. Mas malayo po ang pangarap kung hindi tayo kakilos." Tahimik lamang ang kapatid niyang si Bernardo. Nakatingin lamang ito sa kanya. "Para sa bahay at sa magandang buhay," dagdag ni Emily. "Para hindi na tayo maliitin kahit kailan." Nagkatinginan ng mag-asawa. Takot ang nangingibabaw. Ngunit mas malakas ang pag-asa. Sa gabing iyon, hindi lamang desisyon ang ginawa ni Emily. Sinimulan niya ang unang hakbang papunta sa bahay na balang araw ay magiging sagot sa lahat ng kanilang kahihiyan. Ang paliparan ang naging saksi sa panibagong sakripisyo ng pamilya. Mahigpit ang yakap ni Rebecca kay Emily. Parang ayaw itong pakawalan. "Ate, kailan ka kaya makakabalik?" Nanginginig ang boses nito. "Kapag may bahay na tayo." Pilit nang ngumiti si Emily. Kahit namumuo na ang luha sa kanyang mga mata. Tahimik lamang ang kanyang amang si Rodelio. Ngunit ramdam ang bigat ng bawat tapik niya sa balikat ng anak. Si Aling Feli naman ay paulit-ulit na nagpapaalala. "Mag-iingat ka palagi, anak, ha? Huwag kang magpapakapagod masyado." Ngunit alam nilang lahat na mapapagod siya. Mapapagod at masasaktan. Dahil ang pangarap ay hindi nakakamtan ng walang kapalit. Sa ibang bansa, mabilis na natunaw ang ilusyon ng magaan na buhay. Bilang isang domestic worker, maaga siyang gumigising at huling natutulog.
Linis ng sahig, laban ng damit, bantay ng bata. Minsan pa nga, napagsabihan siya ng amo dahil hindi raw kasing linis ng inaasahan ng pagpaplantsa niya. "Do it again," malamig na utos nito. Ngumiti siya at tumango. Sa kwarto niyang maliit at halos walang pintana, doon niya nilalabas ang kanyang pagod. Hindi siya umiiyak ng malakas. Hindi siya pwedeng magreklamo. Kada patak ng luha ay may kapalit na padalang pera para sa kanyang pamilya. At tuwing sweldo nga, hindi siya bumibili ng bagong damit. Hindi siya kumakain sa labas. Tinitipid niya ang sarili para mas malaki ang maipadala niya. Isang gabi, habang hawak ang cellphone, naka-video call niya ang kanyang pamilya. "Ate," masiglang bati ni Rebecca. "Nakapagtap ako sa quiz." Napangiti siya dahil doon. Si Bernardo naman, halatang pagod sa pasada. "Ayos lang kami dito. Huwag mo kaming alalahanin. Ikaw, kamusta ka dyan?" "Ayos lang rin naman ako dito," sagot niya, kahit masakit ang likod at namamaga ang kamay. Ngunit sa tuwing napapansin niya ang sunog na balat ni Bernardo at ang pagod na mukha ng kanyang ama, ay lalo siyang tumitibay. "Para sa bahay," paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Lumipas ang ilang mga taon. Unti-unting lumaki ang ipon niya. Hindi man sapat para sa malaking bahay, pero sapat para sa pangarap niyang tahanan. Isang araw ng pahinga, napadpad siya sa online listing ng mga bahay sa Pilipinas. Isa ang agad na nakatawag ng pansin niya. Isang malaking bahay sa isang exclusive subdivision. May 2 palapag. Malawak ang sala at may maliit na hardin sa harap. Pinagmasdan niya ang larawan. Hindi ito simpleng bahay. Ito ang kabaliktaran ng gabing sila'y pinalayas. Walang butas ang bubong. Walang putik sa labas. Walang landlord na sisigaw. Biglang bumalik sa ala-ala niya ang araw ng kahiyan. Ang pagbagsak ng kanilang mga gamit sa putikan. Ang takot sa mga mata ng kapatid niyang si Rebecca. At ang pagyuko ng kanyang ama. Maigpit niyang hinawakan ang kanyang cellphone. "Ito na yon." Ngunit may isa pa siyang desisyon. Hindi niya ipapangalan sa sarili ang bahay. Sa lahat ng magkakapatid, doon niya ipapangalan. Si Bernardo ang pinakamadalas maliitin. Dahil sa itsura nito. Dahil sa trabaho. Dahil sa kulay ng balat. Kaya sa pagproseso ng papeles, isang pangalan ang ililagay niya bilang may-ari. Bernardo de la Cruz. Ito ang regalo niya. Hindi lang bahay, kung hindi dignidad para sa kanyang kapatid. Habang pinipirmahan niya ang huling dokumento, may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Malayo pa siya sa pamilya, pero ramdam niya na malapit na silang magkita sa kanyang pag-uwi. At sa pagkakataong ito, hindi na bilang mga taong pinapalayas, kung hindi bilang mga taong may sariling tahanan. Lahat ng iyon ay kanyang nakamit at kanyang naipon dahil sa kanyang pagtatrabaho at sa kanyang iba't ibang racket kapag dumarating ang day off niya. Lumipas ang mga araw. Hindi sinabi ni Emily ang buong detalye ng kanyang sorpresa. Pag-uwi niya sa Pilipinas matapos ang ilang taon, niyakap niya ang pamilya na para bang ayaw nang bumitaw. Mas payat pa rin si Rebecca. Mas lalong umitim si Bernardo sa araw at mas dumami ang guwit sa noo ni Rodelio. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa ngiti ni Emily. May tinatagong katuparan. "May pupuntahan tayo," sabi niya isang umaga. Sumakay silang lahat sa tricycle ni Bernardo. Kupas ang pintura nito. May kalansing ang makina at may nakasabit pang tali sa likod. Simple lang ang suot nila. Lumang t-shirt, tsinelas, at pantalon na ilang ulit ng tinhi. Pagdating nila sa harap ng malaking gate ng exclusive subdivision, agad na napahinto ang tricycle. Makinis ang kalsada. Mataas ang pader. Tahimik at malinis ang paligid. At sa loob ng guardhouse, may isang pares ng matang mabilis silang sinuri mula ulo hanggang paa. Lumabas ang guard. "Saan kayo pupunta?" Malamig na tanong nito.
May pupuntahan po kaming bahay dito. Mainang sagot na Emily. Tinignan ng guard ang tricycle. Pagkatapos ay ang sunog na balat ni Bernardo, ang kupas na tsinelas ni Rodelio, at ang payat na katawan ni Rebecca. Magdi-deliver kayo? Tanong muli ng gwardya. May bahid ng pangungutya. Hindi po. Mahinaong sagot ni Bernardo. Dito po kami titira. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay napangisi ang guard. Hoy kuya, bawal pumasok ang tricycle dito no? Saka, sigurado ka bang dito kayo titira? Mukhang naliligaw lang naman kayo. Ramdam ni Emily ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Parang may bumabalik na alaala. Ang ulan, ang putik, at ang pagsigaw sa kanila. Ngunit hindi na siya ang batang walang magawa. Hindi po kami naliligaw, matatag niyang sagot. May-ari po kami ng bahay dito. Tumaas ang kilay ng guard. Talaga lang ha? Anong blakatlat nyo? Binanggit ni Emily ang detalye. Tumawa ng bahagya ang guard. Alam mo miss, alam nyo ba kung magkano ang mga bahay dito ha? Hindi basta-bastang nakakabili rito. Napansin ni Emily ang pagyuko ng kanyang ama. Ang pagkuyom ng kamao ni Bernardo. Ang paghawak ni Rebecca sa laylayan ng damit ng ina. Parang muli silang hinubara ng dangal sa gitna ng daan. Pakita nyo nga ang ID nyo, utos ng guard. Binigay ni Bernardo ang lisensya niya bilang isang driver. Matagal itong tinitigan ng guard, saka napailing. Bernardo de la Cruz, ikaw ang may-ari? Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Tricycle driver ka lang, hindi ba? Ginagawa mo akong tanga. May ilang sasakyang dumaan. May mga matang sumilip mula sa tintad na bintana. Muling naramdaman ni Emily ang init ng kahiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang lakas. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bag. Mula rito, inilabas niya ang isang malinaw na folder. Nandito po ang titulo, sabi niya. Kalmado ang boses kahit kumakabog ang dibdib. Ibinigay niya ang dokumento sa guard. Pagalit naman itong kinuha ng gwardya. Hanggang sa maya-maya, ay unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaki habang binabasa ang papeles. Nabasa niya roon ang pangalan ni Bernardo de la Cruz. Tumahimik ang paligid. Nawala ang ngisi niya. Namutla ito at sa unang pagkakataon, siya ang hindi makapagsalita. Nanatiling nakabukas ang folder sa kamay ng gwardya. Para bang umaasa itong magbabago ang nakasulat kung babasahin niyang muli. Sandali lang, pautal nitong sabi. Pilit na hinahanapan ng butas ang dokumento. Baka may mali lang dito. Wala pong mali dyan, mahinaong sagot na Emily. Maraming taon ko pong pinag-ipunan ng perang pinampili ng bahay na yan. Dumating ang isa pang sasakyan sa likod nila at pagkatapos ay bumusina. Napilitan ng guard na iangat ang barrier. Ngunit hindi pa rin niya maibalik ang dating tindig. Para bang biglang lumiit ang kanyang uniforme. Tumawag ka ng supervisor. Bulong ng isa pang gwardya mula sa loob ng guardhouse na kanina pa nakamasid. Ilang minuto pang ang lumipas, dumating ang supervisor ng Homeowners Association. Maayos ang bihis. Seryoso ang muka. Anong problema dito? Tanong nito. Ipinaliwanag ng guard ang sitwasyon, ngunit halatang nanginginig ang boses. Inabot ni Emily ang titulo at ang iba pang mga papeles. Tahimik na binasa yon ng supervisor. Pagkatapos, tumingin ito kay Bernardo. Sir, kayo po ang registered owner ng bahay sa Block 12, Lot 7? Opo, sagot ni Bernardo. Diretso ang tingin kahit may bakas pa ng sugat ang pride. Tumango ang supervisor. May record kami at fully paid na kayo. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa paligid. Bakit hindi sila pinapapasok? Tanong ng supervisor sa guard. Sir, akala ko po kasi. Anong akala mo? Matigas ang tono ng supervisor. Hindi na nakasagot pa ang guard. Sa gilid,
Nakayuko si Rodelio. Hindi dahil sa hiya, kung hindi dahil sa bigat ng emosyon. Si Aling Feli ay may luha sa mga mata, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Lumapit ang supervisor kay Emily. Ma'am, humingi po kami ng paumanin sa nangyari. Hindi namin kinukonsente ang ganitong asal. Napatingin ang guard sa pamilya. Wala na ang yabang. Wala na ang isi. Pasensya na po, mahina nitong sabi. Nagkamali lang ako. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi galit ang nangibabaw kay Bernardo, kung hindi dignidad. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi po kami galit, mahinaon niyang sabi. Sanay na po kaming maliitin. Mas lalong tumahimik ang paligid. Pero sana po, bago kayo humusga, isipin niyo na muna na hindi lahat ng sunog sa araw ay walang kaya. Hindi lahat ng nakatsinelas ay walang mararating. Parang sampal ang bawat salita. Ngunit hindi ito sigaw. Hindi ito galit. Ito ay katotohanan. Napayuko ang guard. May CCTV dito, dagdag ng supervisor. Ire-report ko ito sa management. Nanlaki ang mga mata ng guard. Sir, wag naman po. Ngunit malinaw ang sagot. Ay patakaran tayo laban sa discrimination. Hindi ito ang unang reklamo patungkol sa'yo. Unti-unting nawala ang kulay sa mukha ng lalaki. Hindi na kailangang magsalita pa ang pamilya. Ang katotohanan ng nagsalita para sa kanila. At sa unang pagkakataon, hindi na sila ang nakatayo sa gilid ng kahihiyan. Kung hindi ang taong minsang tumingin sa kanila na para bang wala silang halaga. Habang unti-unting umangat ang barrier para sa kanila, hindi lamang gate ng subdivision ang bumukas, kung hindi ang pintuan ng respeto na matagal nilang ipinaglaban. Dahan-dahang umandar ang tricycle papasok sa subdivision. Sa unang pagkakataon, hindi sila pinatigil, hindi sila pinagdudahan. Tahimik na nakataas ang barrier. Parang isang simbolo na sa wakas, may pintong kusang bumukas para sa kanila. Habang binabaybay nila ang malinis at malapad na kalsada, tila naninibago ang pamilya. Ang bahay sa paligid ay malalaki. May manicured lawns at ang bintanang kumikislap sa sikat ng araw. Dito talaga tayo titira, ate? Bulong na sabi ni Rebecca. Halos hindi makapaniwala. Ngumiti si Emily. Oh, bunso, dito tayo. Huminto ang tricycle sa tapat ng isang dalawang palapag na bahay na may kulay kremang pader at maliit na hardin sa harap. May balkonaya sa itaas at malalaking bintanang salamin. Hindi ito mansyon, pero para sa kanila, tila palasyo na. Walang nagsalita kaagad. Si Rodelio ang unang bumaba. Dahan-dahan siyang lumapit sa gate at hinawakan ito. Parang natatakot na baka maglaho kapag hinawakan ng madiin. Anak? May ina niyang sabi. Atin ba talaga ito? Tumango sa Emily. Inabot niya ang susi kay Bernardo. Ikaw ang magbukas, sabi niya. Nanginginig ang kamay ni Bernardo habang isinusuksok ang susi sa kandado. Isang maikling click ang narinig niya. At pagkatapos ay bumukas ang pinto. Parang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Pagpasok nila sa loob, bumungad ang maluwag na sala. Malinis ang sahig at walang amoy ng amag. Walang tumutulong bubong. Walang pader na butas. Dahan-dahang umikot si Feli. Hinahaplos ang dingding na tila hindi makapaniwala. Bigla siyang napaupo sa sahig at napahiyak. Hindi na tayo papalayasin. Paulit-ulit niyang bulong. Napatingin si Emily sa kanyang ina. Bumalik sa isip niya ang gabing binato papalabas ang kanilang mga gamit. Ang putik, ang pagsigaw, at ang malamig na ulan. Ngayon ay wala ng ulan. Walang sigaw. Walang kahihiyan. Si Rebecca ay napatakbo paakyat ng hagdan. Ate, may sarili akong kwarto. Sigaw nito mula sa itaas. May halong tawa at iyak ang boses. Napaupo si Rodelio sa gitna ng sala. Tinakpan niya ang mukha ng dalawang kamay. Ang lalaking matagal nang hindi umiiyak
ay tuluyang napahagulgol. Hindi ko akalaing mararanasan ko pa to, sabi niya sa pagitan ng higpi. Lumapit si Emily at niyakap ang ama. Hindi po sayang ang pagod niyo, Itay. Tahimik namang nakatayo si Bernardo sa may bintana. Nakatanaw sa labas. Ang balat niyang sunog sa araw ay tinamaan ng liwanag na pumapasok sa salamin. Hindi na yun mukhang kahinaan. Mukha na itong medalya ng sakripisyo. Emily, mahina niyang sabi. Bakit sa pangalan ko? Lumapit si Emily at tumabi sa kanyang kuya. Kasi ikaw ang madalas na maliitin. At ikaw ang palagi nagsasakripisyo. Sagot niya. Gusto kong balang araw, kapag tinanong ka kung sino ka, masasabi mong ikaw ang may-ari ng bahay na ito. Napayuko si Bernardo. Pero sa pagkakataong iyon, hindi dahil sa hiya, kung hindi dahil sa paggalang sa sarili. Sa labas ng bahay, tahimik ang paligid. Sa loob naman, may mga pusong unti-unting naghihilom. Ang bahay na iyon ay hindi lang gawa sa semento at bakal. Ito ay itinayo mula sa luha ng isang anak, sa pawis ng isang ama, sa pagtitiis ng isang ina, at sa pangungutya na kanilang tinanggap, ngunit hindi hinayaang magdikta ng kanilang halaga. Sa wakas, may tahanan na silang hindi kailanman maaagaw. Ilang linggo ang lumipas matapos silang lumipat sa bagong bahay. Ngunit tila sariwa pa rin ang lahat. Bawat umaga, nagigising si Feli na may ngiti sa labi. Hindi na siya nagmamadaling maglagay ng balde sa ilalim ng tumutulong bubong. Hindi na siya nangangambang may kakatok at maniningil ng upa. Si Rebecca ay mas naging masigla. Mas naging maayos ang pagkain nito. Mas maayos ang tulog at unti-unting nagkaroon ng laman ang dating butuhing mga braso. Madalas siyang makitang nag-aaral sa sariling kwarto. Isang bagay na dati pangarap lamang. Si Rodelia naman ay hindi na kailangang tumanggap ng doble-dobleng overtime. Patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa construction. Pero ngayon ay may kakaibang tindig na siya. Hindi na siya ang lalaking nakayuko sa harap ng may-ari ng bahay. May sarili na siyang tahanan. At si Bernardo, mas maaga pa rin siyang bumabangon para mamasada. Hindi niya iniwan ang pagtatricycle. Hindi dahil kailangan pa nila ng pera. Sapagkat may munti naman na silang negosyo na pinapatakbo ng kanilang pamilya. Namamasada pa rin siya dahil iyon ang naging saksi ng kanyang pakikibaka. Ngunit ngayon, tuwing dadaan siya sa gate ng subdivision, bumabati na ang mga gwardiya ng may respeto. Good morning po, Sir Bernardo. Sa bawat pagbati, may munting sugat sa puso niya ang tuluyang naghihilom. Isang hapon, habang nagdidilig sa Emily ng halaman sa harap ng bahay, may isang pamilyar na mukha na lumapit sa gate. Ang dating guard. Wala nang uniforme nito. Simpleng polo at pantalon na lamang ang suot nito. Halatang alanganin. Ma'am? Sir? Mahina nitong tawag. Si Bernardo ang lumabas. Saglit silang nagkatitigan. Gusto ko lang pong humingi ng tawad ulit, sabi ng lalaki. Natanggal po ako sa trabaho. Hindi ko po kayo sinisisi. Mali po talaga ang ginawa ko noon. Tahimik si Bernardo. Naalala niya ang araw na pinahiya sila. Ang ngisi, ang pagdududa, at ang pakiramdam na para bang wala silang karapatang pumasok. Ngunit naalala rin niya ang araw na pinalaya sila noon. Kaya naman alam niya kung gaano kasakit ang mawala ng pagkakakitaan. Hindi po kami galit sa inyo, sagot niya sa wakas. Pero sana, sa susunod na magbantay kayo ng gate, anumang gate, ay huwag niyo na pong bantayan ang itsura ng tao. Bantayan niyo ang asal ninyo. Napayuko ang lalaki at tahimik na umalis. Hindi yun eksenang puno ng pagiganti, kung hindi eksenang puno ng aral. Kinagabihan, naghapunan ng pamilya sa maluwag nilang kusina. May simpleng ulam, ngunit mas masarap ang pakiramdam. Tandaan ninyo, sabi ni Emily habang nakatingin sa bawat isa. Ang bahay na ito hindi lang dahil sa pera. Dahil ito sa pagtitiis natin, sa pagmamahala natin bilang isang pamilya, at sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Tumango si Rodelio. Hindi sukatan ng kulay ng balat. Hindi sukatan ng damit. Ang tunay na halaga ng tao
ay nasa puso at sipag. Tahimik nang umiti sa Rebecca. Sa labas, tahimik ang subdivision. Ngunit sa loob ng bahay na minsang pinangarap sa gitna ng ulan at putik, may pamilyang muling isinilang. Hindi mayaman sa yabang, kung hindi mayaman sa dangal. At kung sakaling may muling manghusga sa kanila, handa na sila. Dahil ang taong minsang pinalayas, na minsang minatamata, na minsang tinawanan, ay siya ngayong may bahay, may pangalan, at may kwentong hindi kailanman mabubura. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kung hindi sa kanyang puso, sipag, at paninindigan. Ang bahay ay maaaring gawa sa semento at bakal, pero ang tunay na tahanan ay tinayo ng may pagmamahal, sakripisyo, at dangal. Sino nga bang mag-aakala na ang pamilyang dating pinalayas dahil wala silang pambayad sa kanilang inuupahan, ngayon ay nakatira na sa isang maganda at malaking bahay. Tahimik, maayos, at puno ng kapayapaan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!